Chapter 3. Kahit mahirap lang siya at maghirap habang buhay, okay lang basta masaya siya at alam niyang nagmamahal siya at minamahal siya. Gusto niyang bumuo ng isang masayang pamilya at hindi ng pamilya na pinilit lang buuin dahil sa isang kasunduan o nang dahil lang sa pera. Sumang-ayon naman sa kanya si Stella, mukhang hindi niya kailangang mag-alala sa kaibigan niya dahil may isa itong salita. Pinagpatuloy na nila ang pagtatrabaho, na-assign naman na si Mia sa front desk para asikasuhin ang mga bagong pasok na guest. Masaya at nakangiti niyang binabati ang mga ito hanggang sa makita niya ang isang pamilyar na mukha. Malayo pa lamang ay alam niyang kilala niya ito, gusto niyang umiwas, gusto niyang umalis sa kinatatayuan niya. Kung pwede lang tumakbo, ginawa niya na pero nasa oras pa rin siya ng trabaho at kailangan niyang maging professional sa mga oras na ito. Hindi niya pwedeng isama ang pagtatrabaho niya sa personal niyang problema. Humugot siya ng malalim na buntong hininga saka pilit nang umiti kahit na nasasaktan na siya at kahit na gusto niya nang umalis at makipagpalit sa iba niyang kasama. Bakit ngayon pa ito nagpunta rito? Kung kailan siya ang naka-assign sa front desk? Sinasadya ba niya talaga ang lahat at ipinapamukha sa kanyang may nahanap na siyang iba kapalit niya? Nakangiti niyang binati ang ex niya maging ang babaeng kasama nito. Nasasaktan pa rin siya dahil minahal niya naman talaga si Jackson, panandalian niya lang nakalimutan ang tungkol sa kanilang dalawa dahil sa nangyayari ngayon sa hotel. Good afternoon ma'am, sir. How can I help you? Masigla niyang bati, iniiwasan niyang hindi magsalubong ang mga mata nila ni Jackson. Ramdam niya ang panginginig ng kalamnan niya at kinakabahan siyang baka bumigay ang tuhod niya at malaman ni Jackson na apektado pa rin siya. Nagmakaawa siya ritong huwag siyang iwan kahit na nagmukha siyang desperada ng mga oras na yun at gusto niyang ipakita kay Jackson na hindi na siya naaapektuhan ng presensya nito pero mukhang hindi niya yun magagawa dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nginisyan siya ni Jackson, alam niyang nagpapanggap lang na okay si Mia. Hi, by the way, this is Emma my fiancé. Pakilala ni Jackson sa babaeng kasama niya. Itinaas naman ng babae ang daliri niyang may suot ng isang engagement ring. Napalunok si Mia pero pilit pa rin siyang ngumingiti para asikasuhin ang mga guest nila. Pinipigilan niya ang sarili niyang hindi maiyak, kaya kagat-kagat niya ang pang-ibaba niyang labi. Kahit gusto niyang iwasan ang ex niya ay hindi niya iyon magagawa dahil siya ang naka-duty ngayon para asikasuhin ang mga guest. Congratulations ma'am and sir. Wish you a long and strong relationship. Ginagawa niya ang kaya niya para hindi siya magpiyok gawa ng pagpipigil niya ng mga luha niya. Matamis pa rin ang mga ngiting iginagawad niya, tiningnan niya si Jackson at ngumiti siya rito na tila ba hindi nasasaktan at wala lang sa kanya ang lahat. Nilapitan siya ni Jackson at may ibinulong dito. Alam ko namang nagpapanggap ka lang, ako pa rin ang mahal mo but sorry to say this Mia. I don't want to settle my life with a woman like you, a boring woman at mas inuuna ang trabaho. Okay ka naman sana kaso nakakasawa ka, bulong niya rito, napakuyom ng kamao si Mia at gusto niya ng sampilan si Jackson pero kailangan niyang pigilan ang galit at sakit na nararamdaman niya dahil bilang isang hotelier kailangan niyang maging mapagpasensya sa mga guest kahit anong mangyari. Kahit nasasaktan na siya ay pilit pa rin siyang ngumingiti. Pauwi na rin si Aidan, mula sa pwesto niya ay kita niya si Mia bakas ang pagkailang at tila sakit sa mukha niya. Kita niya ang bahagyang paglayo ng lalaking kausap ni Mia sa kanya saka ito ngumisi. Muli niyang nilingon si Mia pero nananatili itong nakangiti kahit na para na siyang nagmumukhang tanga. I hope you can find a man that he will love you at yung lalaking hindi may boboring sayo. Rinig ni Aidan na saad ng lalaking kaharap ni Maya. Napapailing na lang siya. Lumapit na si Aidan sa kanila at mabilis niyang hinaykit ang bewang ni Mia palayo kay Jackson. Bahagya pang nagulat si Jackson at ang babaeng kasama nito. Kilalang kilala si Aidan dahil kahit saang lugar ay makikita mo siya sa mga palabas sa TV, billboard at ilang mga magazine. Salubong ang mga kilay na tiningnan ni Jackson ang lalaking humigit kay Mia at naibaba niya rin ang paningin niya sa kamay ni Aidan na nakahawak sa bewang ni Mia. Tiningnan ni Mia ang lalaking gumawa nun sa kanya at napalunok na lang siya sa sarili niyang laway. Hindi niya alam kung anong ginagawa ngayon ng boss niya pero ayaw niyang mapahiya siya sa harap ng boss nila. Ang lahat ng mga empleyadong malapit sa kanila ay natutop din ang mga bibig dahil sa ginawa ng boss nila kay Mia. Kalat na kalat ang tungkol kay Mia at Aidan sa buong hotel at hindi sila makapaniwalang nakikita at nasasaksihan nila ito ngayon.
Why are you still here? I told you that we have a date kaya bakit hindi ka pa nagbibihis? Malumanay at tila malambing nitong saad kay Mia. Lahat sila ay nagulat sa sinabi ni Aiden, maging si Mia ay nagulat at hindi alam kung anong plano ng boss nila pero sunod sa agos na lang siya sa mga oras na ito lalo na at nandyan ang ex niya. Matamis na ngumiti si Mia kay Aiden sa kanya ito hinarap dahil baka hindi niya kayang sabihin ang mga salitang bibitawan niya sa boss niya kapag nakikita niyang nakatingin sa kanya si Jackson. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ang kamay ng boss niya. Hindi siya sigurado sa mangyayari at alam niyang ang gagawin niya ngayon ay may mas malaking kapalit at maaaring magbago ang takbo ng buhay niya. Tiningala ni Mia si Aiden nang may ngiti sa labi niya. Sinabi ko naman sa'yong tatapusin ko na lang ang duty ko, hindi porket fiancé mo ako ay dapat special na ako. No, that's wrong. I need to be fair para sa mga kasama ko. Hilaw na natawa si Jackson. Kilala niya si Aiden at ayaw niyang maniwala na ito ang boyfriend ngayon ni Mia. Ano bang kalokohan ang hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Jackson nang magsalita kaagad si Aiden. And you man, don't you ever talk to my fiancé again or else you will never allowed to come in my hotel again, never. May diin niyang saad kay Jackson, bahagyang napaawang ang bibig ni Jackson. Hindi siya makapaniwalang ang katulad niyang tao ay may lilink kay Mia na isa niya lang empleyado. Nilingan naman na ni Aiden si Mia. I am your boss and you need to follow me Mia. Kapag sinabi kong oras ko lang. Let's go. Mabilis na hinayla ni Aiden si Mia, bakas pa ang pagkagulat sa kanya pero kailangan niya ng sumama at sumunod sa boss niya. Minsan pa niyang nilingan si Jackson at ramdam pa rin niya ang kirot sa dibdib niya pero kailangan niyang maging malakas at matatag para hindi siya ang magmukhang talo sa huli. Finish na talaga. Mahina at tila nang hihinayang na saad ng isang babaeng empleyado. Lahat sila ay gulat pa rin sa mga nangyayari, kung usap-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa ni Mia at ng boss nila nitong mga nakaraang araw, ngayon may kasiguraduhan na dahil nasaksihan na nila at rinig na rinig pa ang sinabi ng boss nila. She's lucky, napakaswerte niya talaga. Dagdag pa ng isang babae, kanina pa nakalabas si Mia pero nasa exit pa rin ang mga paningin nila kung saan sila dumaan. Tahimik na sumakay si Mia sa kotse ng boss niya. Nahihiya siya para sa sarili niya pero hindi niya na yun alintana dahil sa iniisip niya ngayon, ang kapal ng mukha niyang pagsabihan ako ng boring pagkatapos ko siyang tulungan. Nagagalit niyang aniya sa isip niya. Galit siya kay Jackson pero hindi pa rin niya maiwasang hindi masaktan. Halos ibigay niya ang buhay niya rito pero sa huli lalakoan at traderin pa rin pala siya. Siya dapat ang kasama ni Jackson sa mga oras na ito at siya dapat ang may suot ng singsing na yun pero ang lahat ng mga pangarap niya kasama si Jackson ay tila mga bulang naglaho na lang sa hangin. Mabagal ang patakbo ni Aiden at paminsan-minsan niyang nililingon si Mia. Kita niya ang pagpalis ni Mia sa mga luha niya. Hindi niya na kailangang magtanong dahil sa mga tingin kanina ni Mia sa lalaking yun alam niyang may nakaraan ang mga ito. Tumigil sila sa isang tahimik na lugar at hinayaan ni Aiden si Mia. Gustong umiyak ni Mia pero tila tuyong-tuyo na ang katawan niya kaya walang lumalabas na luha sa mga mata niya. Tila ba naging bato ang dibdib niya pero ramdam pa rin niya ang sakit ng panloloko sa kanya ng ex niya. May lakas pa ito ng loob na ipakilala sa kanya ang babae nito sa kanya. Porket ba isa lang siyang mahirap pinaglalaroan na lang ang damdamin niya. Ang bilis niya namang nakahanap ng iba gayong halos kahiwalay lang nilang dalawa. Napayuko si Mia at nilalaro niya ang mga daliri niya, hindi niya naalintana na ang boss nila ang kasama niya. Gusto niya na lang muna mag-isip lalo na at nasa tahimik na lugar sila. Ibinaba ni Aiden ang sandalan ng upuan niya saka siya nahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Iniisip din ang sinabi ng kanyang ina nitong mga nakalipas na araw. Kailangan niya ng kumilos para hindi siya maunahan nito pero nandito siya at kasama ang babaeng empleyado niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para tulungan pa ito. Hindi niya kayang makita na ang isang lalaki ay binabastos ang isang babae. Nanatili silang dalawa sa lugar na iyon at nang kalmado na ang pag-iisip ni Mia ay nilingan niya si Aiden na nakapikit pa rin at nakahalukip-kap ang mga braso niya sa dibdib niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya rito kaya kunwaring inubos siya para agawin ang atensyon nito pero nanatiling nakapikit si Aiden. Hindi niya tuloy alam kung nakatulog na ba ito dahil sa tagal na nila sa lugar na ito.
Minsan pa siyang tumikim sa kahumugot ng lakas ng loob para kausapin ang boss niya. Pasensya na po kayo sir kung idinamay ko pa kayo sa problema ko. Salamat din po sa tulong nyo. Nahihiya niyang saad habang nakayuko ang ulo niya at nilalaro pa rin ang mga daliri niya. Mas lalo siyang hindi mapakali dahil hindi man lang nagsasalita si Aiden. Mukhang tulog na nga. Naririnig mo man po o hindi ang sinasabi ko, buong puso po akong nagpapasalamat sa kabutihan niyo ngayon sir kahit hindi mo naman ako masyadong kilala. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis kanina sa harap ng lalaking yun, salamat kasi dumating ka. Patuloy niyang pagdadaldo. Tinitigan niya ang gwapo at perpektong mukha ng boss niya pero halos magulat siya at manlaki ang mga mata niya nang bigla itong nagmulat ng mga mata niya. Sunod-sunod ang paglunok ni Mia, gusto niyang iiwas ang mga tingin niya kay Aiden pero tila nakamagnet ang mga mata niya sa boss niya at hindi niya iyon maalis. Hindi siya kagwapuhan para iyakan mo. Hindi rin bakas ang pagkakaroon niya ng respeto sa mga katulad mong babae. Hindi ko talaga maintindihan ang mga babae. Naiiling-iling niyang wika, bumangon na siya at ibinalik niya na sa dati ang sandalan ng upuan niya. Gutom na ako, kumain muna tayo bago umuwi. Aniya saka pinaandar na ang kotse. Nililango ni Mia paminsan-minsan ang boss niya, mukha naman itong mabait pero ang hindi niya maintindihan bakit nito signer seryoso ang sinabi niya. Hindi nila kilala ang isa't isa at bakit ganun-ganun na lang sa boss nila na paglaruan ang sagradong kasal. Naguguluhan tuloy siya, kinapa niya ang cellphone niya sa bulsa niya pero napabuntong hininga na lang siya dahil parang naiwan pa niya ito sa kwarto nila ni Stella. Alam niyang nag-aalala na ngayon ang kaibigan niya pero hindi niya na kayang bumalik sa hotel sa mga oras na ito lalo na at maraming nakarinig sa mga usapan nila kanina. Kausapin ko na lang siya kapag nagkita kami bukas. Aniya sa sarili. Nailibot niya ang paningin niya sa lugar nang maramdaman niya ang paghinto ng sinasakyan nila. Mula sa labas pa lang ay alam mo nang mamahalin ang lugar na ito. Nauna nang bumaba si Mia sa kahinarap si Aiden. Utang ko po sa inyo ang gabing ito sir pero mauna na po ako sa inyo. Sa bahay na lang po ako kakain. Nakangiti niyang saad, akmang aalis na sana siya nang magsalita si Aiden. Kung ganon bayaran mo ang gabing ito, seryoso rin itong saad, halos makagat ni Mia ang pang-ibaba niyang labi dahil sa itsura pa lang ng lugar ay mamahalin na ito. Ano na lang ang ipambabayad niya sa kakainin ngayon ng boss nila? Baka nga ubos na ang isang buwang sahod niya sa isang kainan lang ng boss niya eh. Don't worry, you don't need to pay me in cash. Samahan mo lang akong kumain, sapat na yon. Dagdag niya na nakapagpahinga ng maluwag kay Mia. Nauna na ring pumasok sa loob ang boss niya at wala siyang ibang pamimilian kundi ang sumunod kesa magbayad siya ng cash, wala na nga siyang pera. Halos ayaw nang pumasok ni Mia sa hotel dahil putok na putok sa buong hotel ang nangyari kahapon. Gusto na lang niyang humilata sa kama niya buong maghapon. Naalala niya tuloy ang paghatid sa kanya ng boss niya kagabi, nahihiya tuloy siya rito. Kahihiyan na lang yata ang kaya niyang ibigay sa boss niya. Idinamay pa niya sa isyo, alam niyang bigating tao ang boss nila pero mas pinili pa niyang sabayan ang ginawa nito sa kanya kagabi. Ayaw ko na. Sigaw pa niya, kanina pa siya gising pero hindi pa rin siya bumabangon sa kama niya. Ayaw niyang pumasok at wala siyang balak pumasok. Kilala niya na ang mga katrabaho niya at alam niyang tatadterin siya ng mga tanong ng mga ito lalo na si Stella. Ikaw lang ba, Mia Morales? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Inis na sigaw ni Stella, mabilis na napabangon si Mia sa kinahihigaan niya nang marinig niya ang sigaw ni Stella. Sunod-sunod na napalunok si Mia dahil bakas na bakas ang galit sa mukha ni Stella ngayon. Bakit nga ba hindi niya naisip na pwede siyang puntahan ni Stella pagkatapos ng ginawa niya kahapon? Nakatayo sa pintuan niya si Stella at kunot na kunot ang noo nito. Kung umakto akala mo siya ang ina ni Mia pero nakasanayan na yun ni Mia dahil alam niyang nag-aalala lang naman sa kanya si Stella. Sa stress na lang yata ako mamamatay Mia. Kahapon lang tayo nag-usap, ni Arite. Tila sukong-suko niya ng saad sa kaibigan. Umayos naman ang upo si Mia sa kanya sinenyasan si Stella na maupo muna. Hindi ko naman yun sinasadya, hindi sinasadya. Kalat na kalat yun sa hotel at halos lahat sila ay tinatanong ka sakin. May diing wika niya, hindi pa man nakakapagpaliwanag si Mia ay pinuputol niya na kaagad ang sasabihin nito. Patapusin mo muna ako, seryoso at nakikiusap niyang saad.
Tumigil naman si Stella at kinalma ang sarili, alam niyang may nangyari dahil bakas pa lang sa boses ni Mia. Alam niyang hindi yun gagawin ni Mia nang walang dahilan, hindi lang maiwasang hindi mag-alala ni Stella para sa kaibigan lalo na at hindi basta-basta ang taong nadadawat sa pangalan niya. Dumating kahapon si Jackson kasama ang babae niya. What? Kunot noo ng tanong ni Stella. Tipid namang ngumiti si Mia, alam niyang pagsasabihan na naman siya ni Stella pero gusto niyang ipaliwanag kung anong nangyari kahapon. Ipinahiya niya ako sa harap ng babaeng yun at yung nangyari sa amin ni Sir Aidan, hindi ko sinasadya yun. Naunang lumapit si Sir Aidan sa akin at sinabi niya kay Jackson na fiancé niya ako at marami ang nakarinig doon. Sumabay na ako sa agos dahil gusto ko na ring umalis sa harap ni Jackson, pakiramdam ko anumang oras bibigay ang tuhod ko at tutulo ang mga nagbabadyang luha sa mga mata ko. Hindi ko inisip yung mga pwedeng mangyari kapag sumabay ako kay Sir Aidan pero Stella, wala akong choice eh. Halos ibaba na ni Jackson ang pagkatao ko sa harap ng bago niyang babae. Halos maiyak niyang pagkikwento. Iniwas niya ang paningin kay Stella at pinigilan ang mga luha niya. Kahit na mahirap lang siya, ayaw pa rin niya nang tingnan siya ng mga kalalakihan na isang mababang babae. Hindi pa naman niya ibinibigay ang sarili niya sa kahit sinong lalaki. Napabuntong hininga si Stella sa kanya nilapitan si Mia. Gago talaga yung lalaking yun eh, huwag kang umiyak dyan. Pigilan mo ang mga luha mo dahil naiinis lang ako, hindi niya deserve ang mga luha mo girl. Wala talaga yung kwenta eh, wala namang ambag sa buhay mo. Ang kapal-kapal ng mukha niya, umaasa lang din naman sa'yo nun. Sas. Frank ang saad ni Stella kaya natawa na lang sa kanya si Mia. Hindi naman siya liyak dahil nasasaktan siya na nakita niya na ang babaeng ipinalit sa kanya ng ex niya. Naiiyak lang siya dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya, sana kahit kaunting respeto na lang ang ginawa sa kanya. Hindi ba at may pasok ka? Bakit nandito ka? Tanong ni Mia. Inirapan naman siya ni Stella. Hoy babae, ako lang ba ang may pasok? May pasok ka rin pero nandito ka pa rin at nakahilata sa kama mo. Bumalik sa pagkakahiga si Mia sa kanya ikinumot ang kumot niya. Ayaw kong pumasok, alam kong lahat sila magtatanong sa akin. Mabuti at alam mo, kung ayaw mong pumasok sisant ka na bukas. Wala sana akong balak pumunta rito dahil naiinis ako sa iyo pero hinahanap ka sa akin ni Sir Aidan. Mabilis na napabalikwa si Mia sa higaan niya at nagtatakang tiningnan si Stella. Huwag ako ang tanungin mo dahil wala naman akong alam. Aba, malay ko ba kung anong pinag-usapan niyo kagabi? Pero bakit daw? Aba ay malay ko. Dumagdag pa si Miss Red dahil oras daw na hindi kita nadala kay Sir ngayon, pati ako mawawalan ng trabaho. Ang swerte mo nga namang kaibigan, Sas. Salubong na ang mga kilay ni Mia. Anong kailangan sa akin ng lalaking yun? Tanong pa niya sa sarili. Ano ba kasing nangyari sa inyo kagabi pagkatapos niyong umalis ng hotel? Kuryoso na ring tanong ni Stella. Kilala nila ang boss nila at masyado itong tutok sa trabaho, naguluhan lang sila simula nang ayain ni Mia ito ng kasal. Hindi ito madalas makipag-usap sa mga empleyado niya pero ngayon maging si Stella na kaibigan ni Mia ay kinakausap niya na. Wala naman, pagkatapos naming kumain kagabi inihatid niya na ako rito tapos wala na. Wala na kaming pinag-usapan. Bumangon ka na nga lang dyan at maligo. Magkakape lang ako dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sayo. Aniya saka tumayo at lumabas na ng kwarto ni Mia. Lumabas ka na dyan ha. Pahabol pa niyang sigaw, napapairap na lang si Mia pero wala na rin siyang nagawa. Sanay na silang dalawa sa ugali ng isa't isa dahil matagal na silang magkaibigan. Kahit na tamad na kumilos si Mia ay naggayak pa rin siya. Haharapin na lang niya ang mga tanong ng mga kasama nila kesa ang siya ang mawalan ng trabaho sa hotel. Mabilis siyang natapos at sakto rin dahil tapos nang magkape si Stella. Hindi ka na naman nagluto. Patayin mo na lang kaya ang sarili mo. Bilasan mo na nga at sa hotel ka na kumain. Tila not stress na nitong saad sa kaibigan kaya natatawa na lang si Mia. Masyado kasing siniseryoso ni Stella na akala mo siya itong may problema. Mas problemado pang tingnan kesa sa kanya. Nang matapos na maggayak si Mia ay sumama na siya kay Stella patungong hotel. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, hinihiling na sana ay hindi siya tadteren ng tanong ng mga kasama niya lalo na ang head nila. Ayaw niya nang mahotseat siya dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya.
Ang akala ko ay matatapos na ang usap-usapan tungkol sa inyo ni Sir pero di ko akalain na mas lalo pa itong lalala. Okay lang sana kaso pati ako idinadamay nila at ako ang naging tanungan nila kapag hindi kanila nakikita. Naiiling na lang na wika ni Stella sa kanya. Naiintindihan naman ni Mia ang tungkol dun dahil maging siya ay not stress na rin sa mga kititanong sa kanya ng mga katrabaho nila. Nakarating na sila ng hotel at malayo pa lamang sila sa entrance ay kita na nila ang balto ng head nila na nakatayo at nakahalukip-kap ang mga kamay sa dibdib niya. Napalunok si Mia, hindi niya alam kung ano ang ipapaliwanag niya sa head nila gayong wala naman talaga silang relasyon ng boss nila. Isang pagpapanggap lang ang lahat. Good morning ma'am, mahinang bati ni Mia habang nakayuko ang ulo niya. Miss Morales. Hindi mo pag-aari ang hotel para pumasok ka kung kailan mo gusto. Napapikit na lang si Mia, wala naman kasi talaga siyang balak pumasok ngayon Kung bakit ba naman kasi ipinasundo pa siya di sinulit na lang sana niya ang galit ng head nila. Pasensya na po kayo ma'am, hindyang tawad niya. Isa ka sa mga best employee ng hotel. Anong nangyayari sa'yo at nagkakaganiyan ka? Gusto mong mawalan ng trabaho? Galit pa ring saad ni Miss Cruz, hindi naman nakapagsalita si Mia pero napaangat na lang ng tingin ng lahat ng may magsalita mula sa likod ni Miss Cruz. Don't you ever do that Miss Cruz to my fiancé. It's my fault why she's late. Malumanay na saad ni Aidan, mabilis na napalingon si Miss Cruz sa likuran niya at mabilis na napayuko ng boss nila ang nakita niya. Good morning, sir, nakayuko niya ng bati. Nilapitan naman na ni Aidan si Mia sa kahinarap ang mga empleyado niyang nanunood at nakikinig sa kanila. Listen to me, walang sino man ang may karapatan na sigawan at pag-alitan ang fiancé ko. Understand? Or else feel free to leave my hotel. Napaawang na lang ang bibig ni Miss Cruz dahil sa biglaang announcement ng boss nila tungkol sa relasyon nila ni Mia. Napalunok si Miss Cruz, wala siyang alam sa mga bagay na iyon. Madalas pa naman niyang utusan at sigawan si Mia. Nanlalaki ang mga ata ni Mia na tiningala si Aidan, seryoso ang mukha nito at hindi mo makikitaan na nagbibiro ito sa mga sinasabi niya. Patay na, aniya sa isip niya, hindi niya alarm kung ano bang pinaplano sa kanya ng boss nila. Sinabi niya ng biro lang ang lahat ng sinabi niya noon pero bakit hanggang ngayon sineseryoso pa rin ng boss nila? Mariing napapikit ng mga mata niya si Stella, hindi niya na alam ang gagawin niya para sa kaibigan. Hindi rin niya maitago ang inis na nararamdaman niya sa boss nila dahil mas lalo lang niyang pinapalala ang lahat buti sana kung hindi ang kaibigan niya ang nadadawat. Do you understand, Miss Cruz? Yes, sir. Makakaasa kayo, pasensya na, mabilis na sagot ni Miss Cruz saka siya yumuko. Tulala pa lamang si Mia at pinoproseso ang lahat sa isip niya nang bigla siyang hinawakan ni Aidan sa kamay niya saka siya hinayla palayo sa mga kasama niya sa trabaho. Nagpadala na lang siya sa agos kahit na naguguluhan pa rin siya sa lahat. Did he announce to all of them that I'm his fiancé? Is he crazy? Hindi niya makapaniwalang tanong sa sarili niya. Nandun halos lahat ng ibang empleyado at rinig na rinig nila ang sinabi ng boss nila, nandun din ang head nila. Katapusan ko na yata, aniya pa, napabalik na lang siya sa sarili niya nang marinig niya ang pagsarado ng pintuan kaya tiningnan niya ang boss nila. Don't get me wrong sir ha. Pero para saan ba ang mga ito? Sinabi ko naman na sayong lasing ako nung mga oras na yun, hindi ko alam ang ginagawa ko. Malaki po ang respeto ko sa inyo pero sir isa itong pagkakamali, iba ang iisipin ng mga tao sa atin. Saad niya na, nakakuha na siya ng lakas ng loob para sabihin ito at kausapin ang boss niya. Thankful po akong tinulungan niyo ako kagabi na makaalis sa harap ni Jackson pero sir kailangan po ba talagang umabot sa ganito? Naupo naman muna si Aidan sa upuan niya sa kanya diretsyong tiningnan sa mga mata niya si Mia. That man, he is your ex, right? Papayag ka na lang bang maliitin niya? Do you want to get your revenge? I can help you with that. Seryoso at blanko niyang saad, hindi kaagad nakasagot si Mia. Para saan ba ang lahat ng ito? Naaawa lang ba sa kanya ang boss nila kaya niya ito ginagawa? Hindi niya kailangan ng awa kahit kanino. Iniwas niya ang paningin niya. Hindi na kailangan sir, salamat na lang po pero kung gagawin ko yun mas lalo lang lalaki ang problema at baka isipin pa niyang hindi ko siya kayang kalimutan. I appreciate your concern but thanks. Think about it Mia. At ano naman po ang kapalit kung sakali?
Pagtanong niya, alam niyang hindi mag-aalok ang boss niya ng ganun kung wala itong kapalit. Si Aiden naman ang natahimik, pinag-isipan niya na ang tungkol dito at nauubusan na siya ng oras. Kailangan niya ng kumilos. I need you, be my fiancé for a while. Don't get me wrong, I don't have any special feelings for you. I just need someone who can help me. Sagrado para sa akin ang kasal, kung ganon, bakit niyo po ito ginagawa sir? Aiden sigh, of course he need to tell the truth. Mukhang tama lang siya ng babaeng nilapitan. Mas gugustuhin niyang makipag-usap dito ng maayos kesa ang kumuha ng mga babaeng alam niyang may habol sa kanya, mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. He need to explain everything. My mom wants me to settle down but in a woman that I didn't know. I hate arranged marriage they called. I didn't know that things still exist until now. Damn! Bakit ako ang kinakausap niya kung pwede naman ang mommy niyo? Kung ayaw niyo naman po palang magpakasal sa babaeng hindi niyo gusto at kilala, then talk to your mom and tell her the truth. I don't like this idea. You don't know my mom at kapag sinabi niya, I can double your salary just pretend to be my fiancé, Mia. Pag-isipan mong mabuti, I can help you to get your revenge to your cheater ex. Puntahan mo ako kapag nakapag-isip ka na, I'll give you 3 days to think. Napayuko na lang si Mia saka nagpaalam. Mauna na po ako sir, have a nice day. Tanging nasabi niya saka lumabas na ng office ng boss nila. Napapaisip siya sa sinabi ni Aiden pero sa tingin niya hindi pa rin niya kaya. Hindi niya naman na kailangang mag-higanti pa sa ex niya dahil gusto niya na lang itong hayaan para magkaroon siya ng tahimik na buhay. Pero napapaisip din siya dahil humihingi lang naman ng tulong ang boss nila sa kanya. Wala naman itong personalan pero parang hindi pa rin siya sang-ayon tungkol sa bagay na yon. Naipilig na lang niya ang ulo niya saka naglakad na papalayo sa office ng boss niya. Hoy babae, malakas na tawag sa kanya ng mga kasama niya. Aniya saka mabilis na umiwas ng daraanan niya dahil alam niya na ang mga gusto nitong gawin, magtatanong lang sa kanya. Mabilis ang paglakad niya pero hindi pa rin siya nakatakas dahil nasalubong niya iba pa nilang katrabaho. Totoo na talaga yun. Fiancé ka ni Sir Aiden. Kailan pa? Paunang tanong sa kanya, napairap na lang siya. Sinusubukan niyang umalis sa mga ito pero napalibutan na siya at pakiramdam niya lahat sila ay may tanong sa kanya. May gagawin pa ako, sagutin mo muna kami Mia, ang gulo-gulo kasi masyadong biglaan ang lahat. Yung nag-propose ka kay Sir noong nakaraang linggo, kayo na ba talaga nun? Wala naman akong dapat sabihin, paraanin niyo na muna ako. Nakikiusap niya ng saad pero wala pa ring tumabi sa kanilang lahat. Hindi niyo ba talaga siya pararaanin o gusto niyang matikman ang unang hagupit ni Sir Aiden? Narinig niyo na yung sinabi niya kanina diba? Kaya tabi, malakas na sigaw ni Stella nang makita niya na ang kaibigan niya. Pinagtutulak ni Stella ang mga katrabaho nila hanggang sa makita niya na si Mia. Ano? Wala akong pakialam kahit sabihan niyo akong sip-sip pero kapag inulit pa ninyong palibutan si Mia at Paul Ana ng mga tanong, isusumbong ko talaga kayo kay Sir Aiden. Narinig niyo diba? Sinabi niya nang ang fiancé niya si Mia kaya ano pa bang itatanong niyo? Mga usisera, anas niya sa mga ito sa kanya hinayla si Mia papalayo sa mga katrabaho nila. Inis na lang na bumalik sa mga kanya-kanya nilang trabaho ang mga katrabaho nila. Gusto lang naman nilang malinawan at malaman kung kailan pa sila ni Mia at ng boss nila. Ano bang pinagsasabi mo? Mas lalo niyong pinapalala yung sitwasyon Inis na ring wika ni Mia, kung ang ibang babae ay masayang nadadawat ang pangalan nila sa katulad ni Aiden pero siya hindi, para sa kanya isa lang iyong malaking problema. Inalis ni Mia ang pagkakahawak sa kanya ni Stella saka naupo sa isang bench habang salubong ang mga kilay niya. Sino ba ang nagsimula ng lahat ng ito, hindi ba at ikaw? Alam ko, pero ilang beses ko bang sasabihin na lasing ako noon at hindi ko alam ang ginagawa at sinasabi ko. Hindi naman ako seryoso sa bagay na yun Kainis. Seryoso niyang saad, natahimik naman si Stella. Alam niya ng seryoso at naiinis na si Mia kapag ganito na ang tono ng pananalita niya. Gusto ko lang ng tahimik na buhay pero sa isang iglap lang naging magulo kaagad. Dagdag pa niya, isinandal niya ang likod niya sa sandalan saka tumangala sa kalangitan. Ganito na lang ba talaga ang magiging buhay niya? Gagamitin ng mga kalalakihan dahil may kailangan sila sa kanya.
Napabuntong hininga siya, kahit na doblehin pa ng boss nila ang sahod niya ayaw pa rin niyang pumayag dahil sumasapat naman sa pang-araw-araw niya ang sinasahod niya sa isang buwan. Marami naman siguro siyang makikita di ang iba hindi lang siya. So, anong balak mo? Ano bang sinabi sa'yo ni Sir? Bakit kanya pinatawag? He needs me to pretend to be his fiancé para pigilan ang binabalak ng mommy niya na magpakasal siya sa hindi niya kilalang babae. Hilaw na natawa si Stella. Iyan ang problema sa mga mayayaman, nag-e-exist pa rin sa kanila ang arranged marriage. Mga mukhang hindi masaya sa buhay kaya pati mga anak nila ay idinadamay nila sa malungkot nilang buhay. Haste! Anong sinabi mo kay Sir? Hindi pa ako ganun kadesperada sa pera sa kaya kung buhayin ang sarili ko kaya bakit ako papayag sa gusto niya? Kapag pumayag ako parang ako na mismo ang naghukay ng sarili kong libingan. Tama yun, hindi mo kilala ang mga mayayaman. Pagsang-ayon ni Stella, natahimik na si Mia at hinayaang maglayag ang isip niya. Bakit pa ba niya iniisip ang tungkol dun kung choice niya namang hindi pumayag? Hindi naman siguro siya pipilitin ng boss nila sa bagay na ayaw niya. Sa tuwing napapadaan ng boss nila sa front desk ay napapayuko na lamang si Mia. Simula nang mag-usap sila kahapon ay hindi na uli iyon nasundan. Seryoso na rin ang mukha ni Aiden kapag nakikita niya si Mia. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Mia habang nag-aasikaso ng mga bagong pasok na guest. Ihimad, desisyon ko pa rin naman ang masusunod. Masyado na kasing personal ang gusto niyang gawin ko, sas. Aniya sa isip. Nang may dumating na guest ay matamis siyang ngumiti dito saka ito binati. Hindi rin makalapit o makapagtanong sa kanya ang mga katrabaho niya kahit na Katie na silang magtanong. Nakabantay kasi sa kanila ang manager nila dahil oras na lumapit ka o may ibinulong ka sa kasama mo maririnig mo na naman ang malakas na tawag nito sa'yo. Napatingin si Mia malapit sa entrance nang mapansin niya si Aiden na may kausap na ilang mga kalalakihan, base pa lamang sa mga tindig nito tumayo at sa mga kasuotan nila ay alam mo lang mga bigating mga tao ang kausap ng boss nila. Naaawa tuloy siya sa boss nila, anong klaseng buhay ba talaga meron ba siya? Is he not happy? Bakit kailangan pa siyang ipagkasundo sa ibang babae para pakasalan siya? Siguro nga lahat ng pangangailangan nila ay nasa kanila na pero ang kasiyahan mukhang wala at kontrolado pa ng iba. Napapailing na lang si Mia. Nang may dumating na guest ay iniwas niya na ang paningin kay Aiden. Good morning sir, how can I help you? Masigla at masaya niyang bati dito, tiningnan naman siya ng isang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niyang tila punong-puno ng pagnanasa sa katawan ni Mia. What do you need, sir? Pilit pa ring pinasisigla ni Mia ang boses niya kahit na naiilang na siya sa paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. Can I take you, beautiful lady? Diretsuhan na nitong saad sa kanya, pilit pa ring ngumiti si Mia at bahagyang tumawa. I'm sorry sir but you can't. The only I can give you is our service not US. Exactly, I need your service. Let's go, don't worry you will be happy with my service too. He said in a pervert way, hindi tanga si Mia para hindi niya magets ang ibig sabihin ng guest na ito sa kanya. He wants her body at gusto nitong pagsilbihan siya sa kama. Sir, if you forget, this place is a hotel not a bar. If you want a woman to serve you today, there's a bar near here. You can go there. Nakangiti niyang wika, hindi na bago sa kanya ang mga ganitong sitwasyon dahil hindi talaga maiiwasan na may mga ilang guest na babastusin ka at ilang mga kababaihan na artehan ka. But, I like you. If you want I can double your salary this month just be with me today. Punong-puno ng pagnanasa niyang wika, umiling at tipid na ngumiti si Mia. Samantala, abala naman si Aiden sa pagtuturo sa mga kausap niya kung saan banda matatagpuan ang ilang mga tourist attraction sa loob ng hotel niya. And there, you can see our, hindi pa man niya natatapos ang sasabihin niya nang mapansin niya si Mia with that guy. Salubong ang mga kilay ni Aiden na tumingin sa kanila dahil base pa lamang sa itsura ni Mia ay alam niyang may nagyayari sa pagitan nilang dalawa ng lalaking kausap niya. Hindi niya marinig ang mga pinag-uusapan ng mga ito pero bakas na ang pagkailang sa itsura ni Mia. I'm really sorry sir but I can't do that. I am not that kind of woman, you can't buy me. Mahinahon pa rin siyang nakikipag-usap dito.
Mas lalong ngumisi ang lalaki. Mas gusto ko ang babaeng pakipot. Anas nito, sa lahat ng mga nakasalamuhan niyang ganitong klase ng lalaki ay ito na yata ang pinakamatindi. Mapilit at hindi mapakiusapan ng maayos, kung meron mang ibang G na ganito siya, idinadaan nila sa biro pero hindi na siya pipilitin. Pasensya na kayo sir pero marami pa akong dapat asikasuhin. Mauna na po ako, have a nice day. Pagpapalam niya rito, akma na sana siyang tatalikod nang bigla siyang hawakan ng lalaki sa kamay niya para pigilan siya. Sir, bitiwan niyo po ako, may diin niya ng saad. Kung pinagbigyan niya ito kanina at nakipag-usap siya ng mahinahon, hindi niya na ito palalampasan kapag namilit pa rin ang lalaki. Just make me happy, hindi pa man natatapos ng lalaki ang sasabihin niya ng hilain na ni Aiden si Mia palayo rito at bigla niya itong sinuntok sa mukha na ikinagulat ng lahat ng nasa lobby. What the fuck? Ano bang problema mo? Galit na tanong ng guest kay Aiden. You're the problem, what do you think with our employee a prostitute? Kung gusto mong makaraos lumugar ka, pwede kang rumaos sa hotel namin pero hindi kasama ang mga empleyado ko. O baka gusto mong makaraos sa loob ng kulungan. Easy man. Natatawa ng saad ng lalaki nang makilala niya si Aiden. Wala naman akong ginagawang masama dyan sa employee mo kinakausap ko lang. Then I forbid you to talk to her. Kung wala kang matinong gagawin at kung wala kang balak na mag-check-in leave our hotel, don't waste our time. Seryoso at blanko nitong saad. Pinunasan ng guest ang gilid ng labi niya nang malasahan niya ang lasang kalawang doon. Tumawa naman siya na akala mo ay may nakakatawa talaga. Hindi mo moari kung lulong ba ito ngayon sa droga. Yeah fine, don't worry. Suko nitong saad habang nakataas pa ang dalawang kamay niya sa kaumatras. Nakahinga naman ng maluwag si Mia nang mawala na sa paningin nila ang manyak na lalaking yun. Akala mo kung sinong lalaki na masyadong uhaw sa babae. Gusto palang makaraos sana sa bar na lang siya nagpunta. Naiyuko ni Mia ang ulo niya nang harapin siya ni Aiden. Tiningnan ni Aiden ang kabuuan ni Mia kaya mas lalong nailang si Mia, mas nakakailang pa sa tingin ng lalaki kanina. Naibaba niya ang skirt niya dahil maiksi na ito sa kanya, ilang taon niya na rin kasi itong gamit na skirt sa pagtatrabaho. Nagmamadali na kasi siya kanina kaya iyon ang naisuot niya. Next time, don't wear that short skirt. Alam kong walang kinalaman ang pagdadamit ng mga tao sa katulad niyang lalaki but much better na yung sigurado. Wika nito, akmang aalis na sana si Aiden nang hindi siya makatiis kaya inalis niya ang coat niya sa kanya ito itinali mula sa likod ni Mia. I'm okay sir, you don't need to do this. Just wear this. Maautoridad niyang saad kaya mas lalong napayuko si Mia. Bumalik na si Aiden sa mga lalaking kausap niya kanina. Napatangu-tangu ang mga ito at napangiti dahil sa ginawa ni Aiden. Mukhang maganda ang employee-employer relationship ng hotel. Ang sweet talaga ni Sir sa'yo girl, ikaw na talaga. Bulong ni Sarah nang makita niya ang ginawa ng boss nila kay Mia. Ginawa niya lang yun bilang empleyado niya. Sus, sinong niloko mo? Alam na ng buong hotel ang tungkol sa inyo. Hindi ka lang malapitan ng mga sismosa dahil nandyan si Miss Red hahaha. Pang-aasar pa ni Sarah pero tipid lang siyang nginitian ni Mia. Wala namang ibang maramdaman si Mia na special sa ginawa ng boss nila. Alam niyang ginagawa niya lang ito dahil may kailangan siya. Ingatan mo yan, mamahalin yan ha. Dagdag pa ni Sarah sa kahinawakan ang coat ni Aiden na nakalagay sa bewang ni Mia. Kung ibang babae yan baka yakap-yakapin pa nila sa gabi. Teka nga, paamoy. Bahagyang yumuko si Sarah para amuyin ang coat ni Aiden, napapikit pa ito dahil sa kakaibang amoy ng pabango niya. Grabe para kang dinadala sa heaven sa amoy ni Sir. You're so lucky talaga. Sas, iyon na lang ang lumabas sa bibig ni Mia. Nakisuyo naman na muna siyang palitan muna siya para makapagbihis. Inalis niya na ang coat ni Aiden saka siya nagtungo sa kwarto nilang dalawa ni Stella. May mga extra skirt naman siya dito. Alam ko namang ginagawa niya ito dahil may kailangan siya sakin, sas. Wika pa niya sa kanya inilagay sa hanger ang coat ni Aiden, ibabalik na lang niya kapag nalaban niya na kahit hindi niya naman masyadong nagamit. Alam niyang hindi naman mahirap ang ipinapagawa sa kanya ng boss niya pero hindi pa rin niya alam ang gulong papasukin niya oras na pumayag siya sa gusto ni Aiden. Kanina ka pa, grabe nakakapagod talaga, saad ni Stella na bagong pasok ng kwarto nila. Inalis niya ang sapatos niya saka siya nahiga sa kama niya.
Napatayo rin kaagad nang mapansin niya ang isang coat ng lalaki. Saan yan galing? Kanino yan? Pagtatanong niya, hindi naman mahilig maglagay ng gamit ng lalaki si Mia sa kahit saang kwarto niya. Kay Sir Aidan, maiksi niyang sagot kaya kunot noong nilingon ni Stella ang kaibigan niya na tila pagod nang magpaliwanag sa kung anong nangyayari sa buhay niya.